Ayan, inaanyayahan ko na po ang mga kapatid. Pumasok na po tayo sa ating pananambahan sa loob ng ating sanctuary at magsisimula na po tayo. Ayan. Inaanyayahan ko lahat, pumasok na po. Pasok na po tayo. Ayan. Magandang umaga sa inyo lahat. Good morning. Yan. Dapat masarap magbati, di ba? Pagka malapit tayo sa ating Panginoon. Good morning. Good morning. Yan. Kailangan kaya kayo dinala ng ating Panginoon dito para purihin siya, di ba? So, dapat nakahanda po tayo ngayong umaga. Nakafocus lang tayo sa ating Diyos. Naalala ko yung sa story ni Moses, nung doon sa, saan yun? Yung sa lumuhod siya, na I'm the Lord saan? Oh, ayun. Tapos, lumuhod siya. Inalis niya pa yung sandalias niya, pinaalis ng Diyos. Tapos lumuhod siya. Kasi doon niya palang nakilala ang ating dakilang Panginoon. So, nandito tayo ngayong umaga. So, inaanyayahan ko lahat na talagang alisin muna natin yung mga distraction. Diba? Wala mo ng mga cellphone kung maaari. Mag-focus lang po tayo sa ating Diyos dahil dinala niya tayo dito upang manambahan. Kailangan bigyan natin ng papuri ang ating Panginoon ngayong umaga. Amen po ba? Yan. Saan pakinggan mo? Lahat nagre-response. So, babasahin ko po sa awit 145:13. Ayan po. Ang kadakilaan ng Diyos ko at hari, aking iahayag, di ko titigilan magpakailanman ang magpasalamat. Ang sarap, no? Aming pupuri, pasasalamatan siya araw-araw. Di ako titigil ng pasasalamat magpakailanman. Dakila ka, Yahweh, at karapat-dapat na ika'y purihin. Kadakilaan mo'y tunay na mahirap namin unawain. Ipinapahayag po ng salmista na ang kanyang pangako na purihin ang ating dakilang Diyos. Bilang ating Diyos at Hari at purihin ang pangalan ng ating Diyos magpakailanman. Sigurado ako lahat po tayo madalas thank you Lord, di ba? Nagpapasalamat tayo sa ating Diyos. Ating ihahayag, hindi ililihim, ipagsasabi, ipamalita, inaanyayahan tayo na makiisa at pagpatuloy natin purihin ang kadakilaan niya upang mabigyan din po ang ating pang-araw-araw na pasasalamat. Di ba? Sa Kanya, sa paraan ng ating pagsamba. Dinala lang tayo dito. Thank you, Lord. Di ba? Sa pag-iingat niya, sa pagdala sa atin. Salamat kung meron tayong Diyos na nagmamahal po sa atin. Sabi nga, let's all be thankful. We have a great and mighty God. His name be exalted. Kaya inaanyayahan ko muna lahat. Tumayo po tayo ng umaga at awitin po natin ito. Diyos ka sa amin. Diba? Para marinig ng ating Panginoon ang mga boses po natin na talagang pinupuri natin siya. Ikaw ang aking nagmahal ng
sapagkat kayo ang aming dakilang Diyos na tunay na buhay na hindi nagmamaliw at karapat-dapat, Lord, na papurihan. Maraming salamat, Lord, sa inyong kabutihan at sa kaligtasan na binigay mo sa amin. Nawa sa aming buhay, kung nanghihina po kami, nandiyan kayo at laging nagbibigay ng kalakasan sa amin. Turuan niyo kami, Lord, na sa pagpapalaganap ng mga plano ninyo sa bawat isa po sa amin. Dahil alam namin na patuloy niyo kami sinusubaybayan at pinapayagan na ma-enjoy ang bawat araw ng buhay na ibinigay niyo sa amin. Namnamin namin ang bawat araw na ito. Kahit kung minsan po ay nakakalimot na kami sa sobrang pagkaabala ng buhay, hayaan niyo pong maramdaman talaga namin ang inyong presensya at ang kabutihan ninyo. Tulungan niyo kami, Lord, na kilalanin ang mga pagpapala na ibinubuhos niyo sa amin. Kasama na po dito ang inyong provision, protection, at paggabay sa lahat ng mga ginagawa namin sa araw-araw. Kung may kasalanan po kami, Lord, humihingi kami ng kapatawaran sa inyo. Tulungan niyo kami na magbago, makinig at mabuti at mapakinggan ang inyong direksyon sa amin. Lumalakad po kami ng tama ayon sa inyong tinuturo at inuutos sa amin. Maraming salamat, Lord, sa inyong pagmamahal. Dahil alam kong hindi niyo kami pababayaan. Lahat po ito itinataas namin sa mabis na pangalan ni Jesus. Everybody, Amen. Palakpakan natin ating Panginoon. Ang sarap po umawit, di ba? Sabi sa Ephesians 3:20, now all glory to God who is able through His mighty power and work within us to accomplish infinitely more than we ask or think. Itong awit po na kakantayin natin reminds of the greatness of our God. The lyrics of the song contains great reminders po as we preach to ourselves and remind our hearts that God is able to handle problems we're facing, able to get us through situations that bigger than we are, able to give us wisdom in conflict and strength during difficult times. And as we declare to God the truth of who He is, we declare to ourselves the same truth and remind our hearts that God is powerful and greater than we can give Him credit for. So let us be reminded through this song that He is our Almighty God. Awitin po natin.
congregational. So John 14:13-14, and I will do whatever you ask in my name so that the Father may be glorified in the Son. You may ask me for anything in my name and I will do it. Mananalangin po tayo. Magandang umaga po. Sige po, samahan niyo po ako sa ating panalangin. Panginoon, pinupuri ka po namin. Napasalamatan, Panginoon, sa umagang ito. Dinadakila po namin ang pangalan mo. Maraming salamat, Lord, sa magandang panahon, sa kalakasan na kami po ay nakagising muli ng may lakas, Panginoon, upang papurihan ka. Salamat, Lord, sa pagsama mo sa amin. Salamat po sa umagang ito na meron po kaming lakas at makapakinig ng salita mo, Panginoon. Lord, dalangin po namin sa umagang ito, aming mga kapatid sa iglesia, patuloy mo pong pag-iingatan, Lord. Naway makasama po namin ang bawat isa na may kaluguran sa iyo, Panginoon. Patuloy ka pong kumilos sa bawat isa, sa bawat pamilya, Lord. Ikaw, Panginoon, ang manguna at maging sandigan ng bawat isa, Panginoon. Pinadalangin po namin ang aming iglesia, patuloy na pag-iingat mo sa council member, sa deacons and elders, Panginoon. Nadalangin namin ang mga gawain na patuloy na ginagawa, Panginoon, at dalangin namin ang gabay mo sa mga plano ng aming iglesia, sa gagawing planning, Panginoon, ng mga elders and deacons. O Lord, ikaw po ang mag-iingat. Gabayan mo po sila sa kanilang mga mapag-uusapan, Panginoon, para sa susunod na taon. Tuloy ka po ang manguna at mag-iingat sa kanila. Bigyan mo po sila, Lord, ng kalakasan, ng gabay, para sa pagpapagamit sa iyo, Panginoon. Dalangin din namin, Panginoon, ang bawat ministry ng aming iglesia. Salamat, Lord, na meron kaming worship team ministry na patuloy pong papagamit sa iyo, Lord. Salamat sa mga musician, sa worship leader, Panginoon, na nagpapasigla sa umaga sa aming pagsamba sa iyo, Lord. Dalangin din namin, Panginoon, ang aming mga preachers, patuloy na gabay sa kanila, pagpapalakas sa kanila, Panginoon, spiritually, physically. Lord, salamat dahil ginagamit mo sila para may pahayag ang salita mo, Panginoon. Dahil din po, Lord, sa iba pang ministry, sa Sunday School Kids ng Doña Carmen, sa Batasan, patuloy ka pong kumilos sa kanila. Salamat, Panginoon, at nagpapatuloy po ang Sunday School Kids dito sa Doña Carmen, Panginoon. Salamat sa pagpapagal ng mga teachers at paggamit sa kanila, Panginoon. At sa mga bata na ma-attend, Panginoon, kumilos ka po sa kanila at naway ma-share din nila sa kanilang pamilya, sa kanilang mga parents, Panginoon, at makilala rin, Lord, ng mga iglesia, Panginoon. Nakasama po namin sila dito, Lord. Dalangin din namin, Panginoon, ang patuloy na gabay mo sa mga kabataan ng aming iglesia, sa youth ministry, Panginoon, patuloy na pagkilos sa kanila. Lord, ilayo mo po sila sa anumang kapahamakan, sa anumang tukso, Lord, na napakarami po, Lord, sa paligid po nila. Lalo na po sa school, sa trabaho. Panginoon, patuloy ka pong sumama sa kanila at ingatan sila, Panginoon. Salamat dahil ginagamit mo po sila, dahil sila po ang magiging future ng aming iglesia, Panginoon. Lord, patuloy po ang provision sa bawat miyembro. Tinataas po namin ang provision para sa mga pangailangan ng bawat pamilya, Panginoon. Lalo na po, Lord, sa may mga karamdaman, dalangin po namin ang pagpapagaling mo sa kanila. Ipuin mo, Lord, ang kanilang mga katawan para sa patuloy na kagalingan, Panginoon. At ipuin mo rin po, Lord, ang puso ng bawat pinanghihinaan, Panginoon. At
patuloy na kalakasang espiritual, at kumilos ka sa bawat pamilya na ito, Panginoon. Nadalangin po namin, Lord, ang aming bansa, patuloy na gabay sa aming pamahalaan, sa aming presidente. Lord, nawa ay maglingkod sila ng tapat at may takot sa iyo, Panginoon. Sa nangyayari po ngayon, Panginoon, ng mga korupsyon at mga kalamidad, ikaw, Lord, ang patuloy na kumilos. Salamat dahil pinapadama mo sa kanila at sa buong mamamayan, Panginoon, sa pamamagitan ng mga kalamidad na ito, nalalaman po namin ang mga korupsyon na nangyayari, Panginoon. Lord, kumilos ka po, Panginoon, at panagutin ang mga may kasalanan sa mga nangyayari nito, Panginoon. Ipuin mo po, Lord, ang kanilang mga puso para maglingkod sila ng tapat at may takot sa iyo, Panginoon. Lord, sa mga kalamidad na nangyayari sa aming bansa, nilalapit namin sa iyo ang mga naapektuhan, Panginoon, ng nagdaang bagyo. Tuloy ka pong kumilos sa kanila at maging yung tinamaan, Panginoon, ng lindol na nangyari sa Cebu, sa iba pang lugar, Panginoon. Kawaan mo po ang bawat isa, lalo na po yung mga nawalan. Dalangin namin ang kaaliwan sa kanila. Pinapanalangin namin, Panginoon, na bigyan po sila ng gabay, ng lakas ng loob upang makayanan, Panginoon, yung mga kasawian na nangyari po sa mga nawalan. Lord, ikaw rin po ang magbigay sa kanila ng kanilang mga pangailangan, Panginoon. Dalangin namin maging ang aming mundo sa mga nangyayaring kaguluhan, Panginoon. Ikaw po ang nakapangyayari sa lahat. Ikaw ang nakaalam ng lahat, Panginoon. Kaya naman, dumudulog kami sa iyo para sa kapayapaan ng lahat, Panginoon. Tuloy ka pong kumilos. At sa mga nangyayaring kalamidad, dala ng climate change na ito, Panginoon, iparamdam mo po sa amin na magkaroon kami ng malasakit sa mundo, sa kapaligiran. Dalangin namin, Panginoon, ang patuloy mong pagkilos sa bawat isa. Kaawaan mo po kami, Panginoon, dahil sa iyo lang po kami umaasa, Lord. Maraming salamat, Panginoon. Ikaw lang po ang aming sandigan at aming tagapagligtas, Panginoon. Ang lahat pong ito ay dinadalangin namin sa iyo. Sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat, Jason. Palakpakan natin ating Panginoon. Sa John 14:6 po, may verse that states, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Napakaganda po itong verse na to at very significant. I am declaration, highlighting Jesus' unique role in providing our relationship with God. Sabi nga, Jesus is the way, nangangahulugan na si Jesus ang nagbigay ng landas patungo sa Diyos. Jesus as the truth, siya ang tunay na pinagmumula ng katotohanan at pangunawa tungkol sa Diyos. Jesus as the life, siya ang nagdadala ng spiritual na buhay at mahalagang paraan kung saan maaaring mapuntahan ang mga tao ang Ama. May uniqueness po na may access po tayo sa ating Diyos. Binibigyan din ng talata sa pamamagitan lamang ni Jesus natin na magkaroon ng kaugnayan ang sino man sa Diyos Ama. Napakaganda po, di ba? Kaya inaanaya ko ulit lahat, tumayo. Awitin natin itong kanta na ito para sa Kanya. We are here to worship, to bow down, to say that this is our God.
nararamdaman namin ang presensya niyo at alam namin tutulungan niyo kami, Lord, na talagang mapakinggan ka sa mensahe ngayong umaga, Lord. At alam kong dadalhin niyo kami, Lord, na talagang maintindihan namin na klaro ang mensahe sa araw na to. Lord, gamitin niyo rin po si Janina as our speaker, Lord, for today, na talagang may bahagi niya ang salita niyo mula sa mga bibig ko. Maraming salamat, Lord, sa pagmamahal niya sa amin at hindi niya kami pinababayaan, Lord. At maraming salamat, Lord, dahil nandito kami ngayon sa harapan niyo, dumudo at nagbibigay ng papuri sa lahat. Maraming salamat, Lord. Lahat po ito itinataas ko sa malinis na pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan natin ating Panginoon at magsusulit ng lahat. Tatawagin ko na po ang ating speaker. Ngayong umaga, si aking anak na si Janina. Magandang umaga po. Hindi po yata nawawala talaga yung kaba pag nandito sa harap, no? Pero nagpupuri po ako kasi kahit ilang beses na, patuloy ako binibigyan ng Panginoon ng oportunidad para magbigay ng kanyang mensahe. At naway, sana po talaga mga salita niya ang marinig natin ngayon at na maging handa po ang lahat sa pakikinig. Kaya hinihingi ko po ang atensyon ng bawat isa, ang buong puso, ang bukas na mga tenga at mga mata para po talaga manamnam natin yung salita ng Panginoon. So sige, bago po tayo mag-start, meron po ba kayong favorite na Bible character? Sino po? Joseph. Joseph the Dream. Noah, Nehemiah, na next week. Rahab. Wow, I love it. So meron po tayong mga favorite sa Bible, di ba? At may mga katangian po silang gusto natin. Meron naman po ba tayong mga favorite Christian authors? So, ngayon na po sila, or siguro pumanaw na. Siguro less po, ano? Paano naman po yung mga katabi natin, no? Kasi kung may mga katangian tayong favorite sa mga Bible character o sa mga author na ito, yung katabi natin, tingnan nga natin. Meron ba silang ehemplong o katangian na mapapakita sa atin? Na katangi-tangi or magugustuhan natin? Favorite daw po, asa rin. Ayun po yung pag-uusapan natin sa buong series natin ngayong buwan, yung Biblical Exemplars po. Kung natatandaan niyo po, ito po yung tinalakay din po natin last year sa Hebrews 11, kung saan inaral po natin yung mga taong exemplary or magagandang ehemplo mula sa Biblia. So, dahil po yung buhay nila ay puno ng pananampalataya, ginamit po sila ng Diyos kahit di sila perpekto. Ginamit yung iba-iba nilang mga personalidad, yung iba-iba nilang katangian, or yung iba-iba nilang experiences para sa ikabubuti ng plano ng Diyos. So dahil po sa mga modelo ng exemplars natin, maaring tayo po, matutunan natin paano din kaya tayo maaring gamitin ng Diyos para sa kanyang layunin. And kung meron po tayong i-zoom in ngayong umaga na ito, yun po ay si Abraham. Binanggit din po siya sa Hebrews sa verses 8 to 10, no? And specifically po, yung pananampalataya ni Abraham sa kanyang pagsunod sa Panginoon. So sa pagtawag ng Panginoon sa kanya. Siya po ang aaralin natin, yung buhay po niya, ang kanyang titingnan ngayong umaga. And ano po ba talaga ibig sabihin ng pagsunod sa tawag ng Diyos or pursuing God's calling. So ang teksto po natin ngayon, kung may mga Biblia po tayong lahat, sa Genesis 12 verses 1 to 9. So kung maaari po, sabayan niyo, ako po ang magbibigkas pero tumayo po tayong lahat at babasahin po natin ang salita ng Panginoon. So ako na lang po, sa verses 1, sinabi ni Yahweh kay Abram, lisanin mo ang iyong bayan, ang tahanan ng iyong ama at mga kamag-anak, at pumunta ka sa bayang ituturo ko sa iyo. Pararamihin ko ang iyong mga anak at apo, at gagawin ko silang isang malaking bansa. Pagpapalain kita at gagawin kong dakila ang iyong pangalan, at ikaw ay magiging pagpapala sa marami. Ang sayo'y magpapala ay aking pagpapalain, at ang sayo'y sumumpa ay aking susumpain. Sa pamamagitan mo, lahat ng bansa sa daigdig ay aking pagpapalain.
Sumunod nga si Abram sa utos ni Yahweh, nilisan niya ang Haran noong siya'y 75 taon. Sumama sa kanya si Lot. Isinama ni Abram ang kanyang asawa si Sarai at si Lot na pamangkin niya. Dinala niya ang lahat ng kanyang mga alipin at mga kayamanang naipon nila sa Haran. Pagkatapos nito, nagtungo sila sa Canaan. Pagdating nila roon, nagtuloy si Abram sa isang banal na lugar sa Shechem, sa malaking puno ng More. Nooy naroon pa ang mga Kananeo. Nagpakita kay Abram si Yahweh na nagsabi sa kanya, "Ito ang lupaing ibibigay ko sa iyong lahi." At nagtayo si Abram ng altar para kay Yahweh na nagpakita sa kanya. Buhat doon, nagtuloy siya sa kaburulan sa silangan ng Betel at huminto sa pagitan ng Betel na nasa kanluran at ng Ai na nasa silangan. Nagtayo rin siya roon ng altar at sumamba kay Yahweh. Mula roon, unti-unti silang nagpatuloy papunta sa gawing timog ng Canaan. Manalangin po tayo. Panginoon, salamat po sa umagang binigay niyo sa amin, Lord. Salamat sa patuloy na paggabay sa aming lahat, sa pag-iingat at sa pagdala ng bawat taong nandito ngayon para sambahin ka, para makinig sa inyong salita. Salamat po, Panginoon, sa mga paghahandang ibinigay mo sa akin, kung papaano mo ko binigyan ng karunungan at ng gabay sa aking mga sasabihin ngayong umaga. Naway talagang ang boses mo ang marinig at hindi po ang aking sarili. Naway matanggal po ang mga distraction na meron sa akin at sa aming mga puso. At talagang mabigyan ka namin ng kalwalhatian, mabigyan ka namin ng focus at ng buong atensyon at ng buong puso. Salamat po, Panginoon. Tinataas namin to sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Pwede na po tayong maupo. So bago pa, iisa-isahin po natin, bago paano ba si Abraham sumunod, ano po yung puso niya sa kanyang pagsunod. Pero bago po natin talagang maaaral kung ano ba yung saloobin at tugon niya, kailangan po intindihin muna natin, ano po ba yung katangian ng pagtawag ng Diyos? In English po, the nature of God's calling. Kasi bakit nga po ba tinawag si Abraham? Ano yung mga katotohanan na pwede nating asahan tuwing tinatawag po tayo ng Diyos? Unang-una, pwede po tayo maging tiyak na ang pagtawag po niya, lagi pong nakahanay sa kanyang perpektong kalooban. Lagi po itong ayon sa kanyang perpektong plano. It is aligned with His perfect will. Balikan po natin yung teksto. Sa verses 1 to 3, yung tawag po sa kanya ay, "Lisanin mo ang iyong bayan, ang tahanan ng iyong ama at mga kamag-anak, at pumunta ka sa bayang ituturo ko sa iyo." Meron na po ba sa ating lumipat sa Metro Manila galing malayong probinsya? Yung nanay ko po. Si mama lang po. Lahat po ba tayo dito ayun, meron si Ate Cherry. Talaga? Pero hindi ka lumipat. Well, tama, lumipat na. Meron po bang tumira na sa ibang bansa? Ayan po. Ayun. So, ako po hindi pa po sana, charot. Pero siguro po hindi ito madali, For sure may adjustment na involved. Meron pong desisyon na mga kailangang pag-isipan ng mabuti. Merong siguro loneliness or siguro adjustment din sa relationships kasi hindi mo kilala yung mga nandoon. Sa punto po nito ng Genesis, kung makikita po natin yung buong chapters na parte po si Abraham, yung kwento po niya. Ito po yung pinakasimula sa Genesis chapter 12. So, yung tawag po ni Abraham, sinimulan po ng Diyos dito, papuntang Promised Land, Canaan. Yung Canaan po ngayon, ang tawag na natin Israel. So, kung familiar po tayo, alam naman po natin yung Israel. So, titingnan po natin yung paglakbay ni Abraham dito po. Hindi ko alam kung kita po, pero mula dito po sa sa lower right, inakyat po niya papuntang Haran. Tapos bumaba po siya papuntang Canaan. So mahabang paglalakbay po. At ito po yung simula ng maraming henerasyon na eventually aabot po kay Jesucristo. So bawat aspeto po ng tawag ng Diyos kay Abraham ay may papel po sa kanyang buo at perpektong plano. Kasi ano nga ba po yung plano ng Diyos para sa mundo?
Sa Efeso 1:9 po, ang sabi, ito ay para sa pangangasiwa ng kaganapan ng mga panahon na ang lahat ng bagay ay kanyang pag-iisahin kay Kristo. So lahat po ng bagay, sa salita niya, ay may lugar sa planong ito. Bawat libro, bawat teksto, bawat pangyayari, both in the Old and New Testament, meron pong parte rito. Kaya perfect po yung Bible eh. Kaya nga po yung bawat book sa Bible, whether Genesis, Exodus, Leviticus, or Matthew, Mark, Luke, John, meron po yung mga papel sa kabuuan ng Biblia. And ito pong, pero ito pong diagram na ito, pinapakita po yung pagkakaugnayan ng iba't ibang mga verses sa Biblia. Kumbaga, hindi lang po magkasunod-sunod ang mga verse, kundi ang Diyos po, perfect po yung pagkakraft niya o pagkagawa niya dito dahil kumbaga, lahat po sila ay nagkikwento sa bawat isang libro. Isa-isahin po natin yung mga pangako ng Diyos. At paano po ba niya plinano ng perfect ang bawat isa nito? Unang-una po, pumunta ka sa bayang ituturo ko sa iyo. So, meron na po siyang lupain na itinabi para kay Abraham. So, ito nga po yung promised land na tinatawag. Yung promised land na ito, yung Israel po, ito po yung magiging setting o lugar kung saan po karamihan ng mga pangyayari sa Biblia ay mangyayari. And dito din po gaganapin ni Jesus ang kanyang banal na misyon. Pararamihin ko ang iyong mga anak at apo at gagawin ko silang isang malaking bansa. Pinangako din po ng Diyos na pararamihin niya ang angkan ni Abraham sa pagkakaroon nila ng anak ni Sarah. So si Abraham po, nung una po, alam niya, feeling niya hindi po siya magiging ama kasi nga po, sabi po sa verse 11 na baog po si Sarah, hindi po makaka-conceive. Pero dahil po sa pangako ng Diyos, hindi lang daw siya magiging ama, kundi magiging ama siya ng napakalaking angkan sa buong bayan, na mas marami pa sa bituin sa langit. Great nation po yung tawag. So yung great nation po na ito, nagsisimula po kay Abraham, kay Sarah. Sunod po ang anak nilang si Isaac. Naabot po kay Jacob, or tinatawag nating Israel. At yung 12 tribes po, o yung 12 niyang anak. At isa po doon yung Judah, na kung saan po manggagaling si Jesus Christ. So perfect po, no, yung rason ng Diyos para magkaanak si Abraham ay eventually para po sa pagkabuhay ni Jesus at eventually para po sa pagkakakilanlan natin bilang mga Kristiyano. Sunod po niyang pangako, ang sa iyo'y magpapala ay aking pagpapalain, at ang sa iyo'y sumumpa ay aking susumpain. Sa buong lumang tipan po, ang bansang Israel, patuloy po siyang nasasama sa mga politikal at marahas na tunggalian dahil po sa kanilang lupa. Pero dahil po sa pangako ng Diyos kay Abraham, ipinaparatang po ng Diyos ang kanyang hustisya sa mga nagtatangkang kunin po ito mula sa kanilang nasyon. So marami pong beses na nagkakaroon po ng judgment din dahil makasalanan din po ang mga Israelite. Pero lagi po silang binabalik ng Diyos sa kanyang ipinangako dito. Pero dahil din po sa perfect plan ng ating Panginoon, yung pangako pong ito, napasa na po sa ating mga hentil. So kasama po tayo doon. Hindi naman po tayo Jews na nagmula sa Israel. Pero dahil po sa dugo ni Jesucristo, hindi na po siya tungkol sa kung ano yung pamilya mo or kung ano yung lahi mo, kundi lahat po tayo kasama sa pangakong ito, sa kaganapan natin kay Kristo. At sa kinahulihan po, sabi po niya, sa pamamagitan mo, lahat ng mga bansa sa daigdig ay aking pagpapalain. So after po niyang ipinangako isa-isa, inilahad po niya yung plano niya na iligtas ang buong daigdig at pagpalain ito sa pamamagitan ni Abraham. So muli po, dahil po sa kapanganakan ni Jesus, buong mundo po ay papagpalain. Bawat isa po sa atin ay makakatanggap ng kanyang pagpapala. Bawat isa po sa mga pangakong ito, nagpapakita po kung gaano kasadya o gaano ka-intentional ang Panginoon. At kung paano po lahat ito nakahanay sa kanyang perfect will.
Pero meron din po siyang perfectong plano para din kay Abraham mismo. So kung meron po siyang perfect na plano para sa buong mundo, meron din po para sa ikabubuti ng bawat individual. Isa-isahin po uli natin. Unang-una po yung pangako niyang lupa para kina Abraham. So at this time po si Abraham at si Lot, assumed herdsmen po sila o mga pastol. And malaki po ang lupa ng Canaan. Kaya hindi po problema sa kanilang maghanap ng lupain na titirhan. So, makakapaghanap buhay po sila kahit na lumipat sila sa ibang bansa. Ganon din po sa pangalawang pangako ng Diyos, kung saan nais po ni Abraham na magkaroon ng anak. Akala po niya sa Genesis 15 na hindi na daw siya bibigyan ng tagapagmana ng Panginoon. Pero direktang pinatunayan po ng Panginoon na tutuparin niya yung nais ng puso ni Abraham. Meron din pong pangakong ipagtanggol at bigyan ng protection si Abraham. Marahil nakakatakot mong lumipat sa ibang bansa, lalo na nung time na to na hindi mo naman pwede i-google kung ano yung weather conditions there or ano yung best places to go. Pero ang pangako po ng Diyos may kasamang proteksyong individual sa paglalakbay po ni Abraham. At least hanggang matupad po yung plano na inilahad niya para sa kanya. Meron din pong promise or fulfillment sa sarili ni Abraham sa kanyang legasya, sa legacy niya, kung ano yung maiiwan niya sa mundo. Kasi sabi nga ni Abraham, akala ko servant o alipin lang yung magiging tagapagmana ko. Pero ang pangako ng Diyos, lahat ng mga bansa ng daigdig, through you ay mapagpapagpalain. Ano kayang pakiramdam malaman na magpapatuloy ang kanyang linya sa napakaraming mga apo? So, parte po tayo ng great nation na yun. Kaya, tulad ng sinabi kanina, so, sa pamamagitan po niya, kasama po tayo sa pagpapapala na mararanasan natin. So, mabuti po ang kalooban ng Diyos sa bawat tao. Pero lahat po ito ay parte po ng kanyang napakalaking plano. Nung pandemic po, hindi ko alam kung may mga hobby din po kayong trinay. Kami po sa family, may trinay po kaming puzzle kasi wala naman po magawa sa bahay. So, gumagawa na lang po kami ng puzzle. At ito po yung puzzle na trinay namin. Nung una po, hirap na hirap kami kasi actually, pag iwa-iwalay po yan, lahat po green. So parang saan mapupunta yung bawat isang piece? So actually, hindi ko alam kung natapos namin yung puzzle. Hindi yata. Pero pag tinignan mo kasi ng isa, ano ba to? Dahon ba to ng coconut o dahon ba to ng wala, dahon lang. Pero nung slowly nabubuo na po siya, nakikita na po namin, ito pala, although nasa cover din po, pero ito pala, dito pala siya mapupunta, ito pala yung lugar niya. Ganoon din po sa mga plano ng Diyos para sa atin. Marahil pag mag-isa lang tayo or pag tinitingnan lang natin yung plano niya ng personal, minsan mahirap pong makita kung ano ba ang lugar nito sa buong picture or buong image na inilahad ng Diyos. Pero pag tinitingnan po natin ang buo, may kita po natin kung gaano ka-perpekto ang kanyang plano. So pag tinatawag po tayo ng Diyos, pagtibayan po tayo ng kalooban, at na ang kalooban niya ay perpekto po at para sa ating ikabubuti. Paano po kung may kumpiyansa tayong mabuti nga ang plano niya, pero takot o nagdududa po tayo sa ating sarili? So Lord, alam ko naman na perfect yung plano, pero paano ko gagawin? Hindi ko kaya. Tingnan po natin uli yung teksto. Kung papansinin po natin yung mga salitang ginamit ng Diyos, bayang ituturo ko, pararamihin ko, gagawin ko, pagpapalain kita, gagawin ko, aking pagpapalain, aking susumpain. Sa English po, paulit-ulit ang Panginoon, I will bring you, I will bless you, I will curse you, curse those who curse you. Sa buong pagtawag po ng Diyos, sinigurado po niya na siya ang magpapatupad at kikilos sa bawat pangako. Kaya nga po, ang katangian ng pagtawag ng Diyos ay lagi pong pinapagana ng kanyang kapangyarihan or pinapropel po ng kanyang power.
Ito po ang nagpapatibay sa papel ng Diyos pag may kasunduan po, no? Na siya mismo ang nagdadala nito sa kanyang sarili na ipapatupad po niya ang kanyang mga plano. Hindi po si Abraham, hindi po tayo. Siya. Kasi pag sinabi po nating propel, parang yung sa electric fan po, or parang yung sa engine ng barko, may tinutulak mo pasulong, and ganun po yung Diyos sa atin. Tingnan po natin paano niya tinupad ang bawat pangako gamit ng kanyang kapangyarihan. Tatapat po natin isa-isa. Unang-una po, yung lupain na ipinangako niya. Dito po sa mundo, meron po tayong mga batas na namamahala sa ating mga ari-arian. So, parang mga land title, di ba? Madalas pinag-aawayan sa telenovela o sa totoong buhay na, lupa ko to kasi ako yung may titulo or sa akin to pinamana. Pero dahil nga po sabi sa Psalm 24 verse 1, "The earth is the Lord's and everything in it, the world and all who live in it." May otoridad po ang Panginoon sa buong mundo na nagpapahintulot sa kanyang magbigay at magpasa ng lupa sa kanino man niyang gusto. Kasi kanya po yung buong mundo. Kaya pwede po niya itong i-honor sa isang tao or i-bestow sa isang tao, ibigay sa kahit kanino. Tulad din po ng sinabi kanina, ayon po kina Abraham, at kahit tayo naman po, di ba, sa modern day, pag hindi na po kayang manganak ng isang babae, kadalasan po ay nawawalan po ng pag-asa. Si Abraham nga tinawanan pa po na, matanda na yung asawa ko, hindi na niya kayang magkaanak. Pero ang Diyos pa rin po ang nagbigay sa kanila ni Sarah ng anak. Sa Genesis 21, sabi po, pinagpala ni Yahweh si Sarah at tinupad ang kanyang pangako. Ayon sa panahong sinabi ng Diyos, si Sarah nga ay nagdalang tao at nanganak ng isang lalaki. So ang Diyos po mismo ang gumalaw o kumilos, ang Diyos po mismo ang nagbigay ng anak sa kanila. Siyempre, ang Panginoon din po mismo nagpadala ng kanyang anak sa atin upang pagkaisahin po tayo. At lahat po tayo pagpalain. So, through His Son in Jesus Christ, sa John 3:16 nga po, pinadala po siya ng Panginoon. At siya po mismo nagpakalat ng kanyang ebanghelyo, kaya kahit naman 2,000 years later na, kilala pa rin natin kung sino si Kristo Jesus. At marami pa rin pong nananampalataya sa Kanya. At kahit namatay na po si Jesus sa krus, sa bagong tipan, ang Diyos pa rin po ang nagpapadala ng kanyang banal na Espiritu para sa ating lahat. So, lahat po ng ginagawa natin sa kanyang ngalan ay nakaugat po rin sa kanyang sariling kapangyarihan through His Holy Spirit. Wala pong nangyayari sa Biblia na hindi ayon sa kalooban at kakayanan ng Diyos. Sino pa po ang nakakapagbalik na o nakakatanda? Nung dati nating sanctuary, I guess, sa Diliman Elementary po. Medyo faded na po yung picture no? Po? Diliman Prep, sorry. So, bago pa po tayo, para po sa mga hindi nakaalam, bago pa po tayo nandito sa Doña Carmen, meron po tayong gusali, o rinerentahan na gusali sa Diliman. At umabot po sa punto na kailangan na pong ng mas malaki at regular na espasyo para po sa ating iglesia. So yan, very fresh and young. Payat pa. Kaya po dahil sa pangangailangan na yun, nagsimula po ang council ng Project Hagay. So please correct me na lang po dahil bata pa ako noon. No? Pero ito po yung kwento sa akin. Nagkaroon po tayo ng Project Hagay kung saan nag-fundraise po tayo sa pamamaraan ng pledge cards. Yung pledge cards natatandaan ko pa po garage sale, etc. Para mabayaran po ang pagtatayo. Concert! Oo, yung Praisya. Tama. Pagtayo ng church. Fun run! Ang dami tinan mo. Thank you po at sa examples. Marami po tayong ginawa. And pag binabalikan po natin sa katapusan, mabuti ang Diyos. Kasi binigyan po niya tayo ng ating tahanan ngayon dito sa Lord of Life. May gusali na po tayo. And mabuti po ang Diyos kasi binigyan po tayo ng contractor noon na sinabi daw po niyang pay when able. Kung saan po, magbabayad lang po tayo pag meron na. At pwede po tayong mag-worship service kahit hindi pa po fully bayad
or fully paid yung gusali natin. So, yun nga po, bata pa lang po ako nito, and I'm sure, ngayon po, pag leader na, nakaka-stress, di ba, pag nag-aano tayo ng pera, no? I'm sure may uncertainty or may doubts po minsan. Hindi naman po natin alam ano mangyayari sa Lord of Life in 5, 10 years. Pero patotoo po ito na sa bawat plano po natin, mabuti ang Diyos, tapat siya, at siya ang gagawa ng paraan para ma-fulfill o matupad ang kanyang mga plano. Kaunting pag-iisip-isip po or reflection para sa atin. Tuwing tinatawag po tayo ng Diyos, nagtitiwala po ba tayong ayon ito sa kanyang perpektong kalooban? Nagtitiwala po ba tayo na siya ang kikilos sa ating paglakbay? Pag naintindihan na po natin ito, paano naman po tayo tutugon sa Diyos? So, kung naintindihan naman natin yung katangian ng kanyang pagtawag, ngayon naman, paano naman ang ating sagot or pagtugon sa kanyang tawag? Ang ating answer to His calling. Dapat po ang pagtugon natin ay may buong pananampalataya at pasasalamat sa Panginoon. Has full faith and trust in the Lord. Balikan po natin ang paglalakbay ni Abraham. So, yun nga po, from Ur to Haran to Canaan, ang distansya po nito mga nasa 600 to 1,200 miles. So, imagine po natin, para kang naglakad mula Manila hanggang Davao. So, ganun po siya kalayo, tapos deserto po yun. Ano? Hindi po madaling biyahe. If you were asked, kung tinanong po tayo ng Panginoon, na bukas maglakad ka papuntang Cagayan, or lumipad ka ng Vietnam, wala kang kilala, hindi mo naman alam yung lengguwahe, and dala mo lahat ng pamilya mo, dala mo lahat ng pagmamayari mo, paano po kaya tayo magre-react kung ito yung hamon sa atin? Huwag dala. Gusto ko po yung paglarawan kay Abraham dito. Sabi po, sumunod niya si Abraham sa utos ni Yahweh. Sa English po, mas simple pa. And Abraham, or Abram, went. Immediate po. Walang tanong, unquestioning. Maaring meron po siyang internal doubts or pagdududa. Hindi naman po natin alam, no? Pero sa kanyang aksyon, wala pong pag-aatubili. Kahit sa bagong tipan po ay kapansin-pansin ang modelo niyang ito. Naging klaro po sa Galatians 3 na sumampalataya daw si Abraham sa Diyos. Wala pong plan B or fallback. Pag sinabi pong fallback, yun, plan B po, parang meron kang ibang gagawin pag di natuloy yung original mong plano. Makikita po natin yung ebidensya ng ganito sa verse 5, ang kanyang pananampalataya. Dahil kasama po niya ang kanyang pamilya, dinala niya ang lahat ng kanyang mga alipin at mga kayamanang naipon sa Haran. So wala na po siyang babalikan na tirahan sa Ur or sa Haran na kanyang kinalakihan. Hindi na po niya pwedeng balikan paminsan-minsan. At plano po niyang magbuo ulit ng tirahan sa bagong bansang ito. Desidido po siya, no? May mga tawag po ba sa atin ng Diyos na ginagawan po natin ng kondisyon? Halimbawa, is God calling you for a ministry? Pero kino-compromise po natin yung convenience nito. Na, sige Lord, magko-commit po ako, pero pag di lang ako busy. Or, Lord, alam ko gusto mong maabot ko yung grupo na to or yung komunidad na to. Kaso hindi ko masyado sila ka-vibes. Hindi ako komportable sa kanila. So, dito na lang sa kabila. Si Abraham po walang kondisyon sa kanyang pagsunod. At yung pagtitiwala po na meron siya, muling pinatibay po sa Hebrews 11, sabi, sumunod nga siya kahit hindi niya alam kung saan siya pupunta. So dahil mismo sa kanyang faith, nagawa niya to kahit hindi niya alam saan siya dadali ng Panginoon. Have you ever struggled with the call to follow the Lord? Kasi hindi po natin alam saan tayo tutungo. Nakapag-respond po ba tayo ng may faith, ng may pananampalataya, o ng may pagdududa po? Ako po personally, nasa punto din na may mahalagang desisyon na ipinapanalangin sa Diyos or dinedebate.
marami po sa mga tanong ko, maaring naranasan nyo rin po, anong gagawin ko pagkatapos nito? Saan ako dadali ng desisyon na to? Sayang lang ba oras ko dito? I praise God dahil sa ehemplo po ni Abraham, makakapanatag po tayo na kahit hindi po natin alam or hindi natin dapat kinakatakutan ang hindi natin nakikita kasi kasama po natin ang Diyos. So kahit hindi po man ito sigurado, kung ayon po ito sa kalooban niya, eventually mahahayag din po yung layunin niya para sa atin. Although kailangan po ng pasensya, no? Minsan ipanalangin din natin. Kasi yung katuparan din po ng pangako ng Diyos kay Abraham, umabot po ng daan-daang taon. So di ko alam kung kaya po natin mag-antay ng ganun katagal. Pero minsan po pasensya at patience po talaga ang kailangan. At syempre, yung paglalakbay po sa desierto, hindi po madaling gawin. Kahit buo po ang tiwala ni Abraham, mahalaga din ang aspeto ng kanyang tugon na makikita naman natin sa sunod na punto. At yun po ay ang pagsagot po sa tawag ng Diyos ay kailangan din po ng personal na sakripisyo. So syempre kung magpapailalim po tayo sa tawag ng Diyos, may mga bagay na dapat binibitawan na po natin sa ating mga sarili. Yun po yung tinatawag na personal sacrifice of personal direction or wants. Yung sarili mong plano, sarili mong nais sa buhay. So, hindi mo natin sigurado, ano ba talagang gusto ni Abraham? Ano ba talagang nais niya? May ilang mga ulat po sa Genesis kung saan nagdududa rin siya minsan sa pangako ng Diyos. Hindi po siya perpekto, tao lang din po siya, tulad natin. Maaring iba rin po ang gusto niya sa ibang mga panahon. Pero kahit po sa bagong tipan, sinasabi po na tinuturo po sa atin ni Jesus na ang pagsunod po sa Diyos, may pagtatakwil po ng sarili. Kaya nga po kailangan pasanin ang ating mga krus. Or pasanin ang krus ni Jesucristo. Kasi ang pagsunod po kay Jesus, may pagtitiis po, may endurance, may sakripisyo, tulad ng ginawa rin niya para sa atin. Ang cross po hindi laging literal, hindi po kailangan buhatin ng literal, pero ito po yung mga bagay na maaaring humahadlang sa ating sumunod ng buo sa ating Diyos. Pwedeng trabaho, bisyo, mga relasyon, oras, at iba pa. May sacrifice po of effort. Kasi ang pagsisikap po may sakripisyo, hindi po ba? Tulad po ng sinabi natin kanina, yung distansya pong nilakbay niya, yung pag-iwan ng tahanan niya, yung pagdala ng lahat ng arian niya, malamang hindi po madali. Yung mismong physical po na paglalakbay pa lang, mahirap na. And kasama din po doon yung sacrifice ng safety o comfort. Kasi malamang sanay na po sila sa ganitong paglalakbay kasi doon po sila nakatira. Kinailangan pa rin pong ma-expose si Abraham at ang kanyang pamilya sa mga mapanganib na bagay. Tulad po ng gutom, syempre, o ng uhaw, siguro. Sa masamang panahon, sa mga magnanakaw, yung mga bandits o traders na umiikot din sa desyerto. Ito po yung pag-iwan ng kanyang comfort zone. Kasi yung pag-iwan po sa sarili niyang bayan, ay sinuko na niya yung buhay niya at itinayo na niya sa Canaan. And when we say comfort zone po, si Abraham was 75 years old when he departed from Haran. 75. Ako po, 28 lang po nung umalis ng Doña Carmen, no? Pero parang napakalaking adjustment. 30 minutes away lang naman po sa bahay ko. Pero parang yung feeling po na may iniiwan kang familiar. Iniisip ko, ano kaya yung feeling kung nakilala mo na ang isang lugar ng 75 years? Pag-isipan po natin, no? Ano ang mga humahadlang sa atin na kailangan po nating ialay sa Panginoon upang masagot po ang kanyang tawag? Nahihirapan po ba tayong isuko ang mga ito? Panghuli po, ano ang ating saloobin pag tinanggap na po natin ang kanyang tawag? So, what is our attitude towards God's calling? Si Abraham po, unang-una, meron po siyang pagsamba, papuri, at pasasalamat.
Sa parte po nito ng teksto, nakarating na po sila Abraham sa Canaan. At meron pong mga Kananeo sa bayan. So may mga ibang tao din pong nakatira doon. And yung mga Kananeo po, kilala po sila bilang malupit o walang kabuluhan or tiwali na hindi sumasamba sa Panginoon. So syempre may onting caution or alalahanin dahil dito. Pero dito rin po tinupad ng Diyos sa verse 7, yung unang bahagi ng kanyang pangako. Kasi nga nadala na niya si Abraham sa bayang itinuro niya. Inulit po niya yung pangakong ito sa verse 7. Sabi niya, ito ang lupaing ibibigay ko sa iyong lahi. Sinasabi niya, ito nandito ka na. Ito yung bibigay ko to sa'yo. Lahat to. Malaking kumpiyansa po siguro para kay Abraham ito. Lalo na sa konteksto na binanggit natin kanina. Siguro yung feeling, sa wakas, nandito na kami. Kita ko na. Kaya ang naging response or tugon naman po niya dito ay nagtayo po si Abraham ng altar para kay Yahweh na nagpakita sa kanya. So yung tugon po niya sa assurance ni Lord ay gumawa po ng altar. So noong panahon po ito'y ginagawa upang ipagbunyi ang pakikipagtagpo natin sa ating Diyos. So ginagamit din po ito ng Diyos para patibayin ang kanyang mga pangako tulad po ng ginawa niya kay Noah sa Genesis nung gumawa rin po si Noah ng altar. Ito po, ang mismong physical na struktura ng altar, nagmamarka po siya ng lugar kung saan kumikilos po ang Diyos at kung saan po siya inaalaala. Para din po, pag may nakakakita nito, kinikilala rin po ang kanyang presensya. Makikita po natin ito sa Genesis 13:4 kung saan binalikan po ni Abraham yung mga ginawa niyang altar before. So hindi po temporary paragi ang altar. Ang mga altar po, kadalasan, hindi po marangya o simple lamang. Kung kita nyo nga po, mga bato lang po sila na kung ano yung accessible lang sa paligid upang mapadali at mahikayat ang mga tao na matamo ang Diyos. So, hiwalay po ito sa mga altar ng tabernacle na nasa loob ng templo kung saan very particular po yung design sa mga yun. Ito po, ang focus po nito ay talagang makita ang Diyos o makipag-ugnayan sa Diyos. Ang gawain ito po ay may sakripisyo, pagkilala, at pagpapahalaga na lahat po ay parte ng mahalagang pagsamba ni Abraham. So kahit may hamon po or may panganib sa kanyang paglalakbay, nagawa po niyang tumugon sa Diyos ng may pagsamba at pasasalamat. Hindi lang po sa kanyang puso, kundi sa kanyang pagpapahayag. Bilang Kristiyano po, mga Kristiyano, tiyak po na harap po tayo sa hamon na labas po sa ating kontrol. Pero kapag nasa paglalakbay na po tayo, sumagot na po tayo sa tawag ng Diyos, at tubili pa tayong ginagawa ang kanyang pinapagawa sa atin. O napapapurihan pa rin ba natin siya sa lahat ng panahon? Isang mahalagang paraan po para magkaroon ng heart of worship na yon ay kung palagi po tayong nakikipag-usap at nakikipag-ugnayan sa Diyos. Na siya rin pong minodelo ni Abraham sa kanyang teksto. Kaya naman po, yung kanyang saloobin, yung kanyang attitude, ay he was always in constant commune with God. Lagi po siyang nakikipag-usap sa ating Panginoon. Ang commune po, parang communication. Yung pagbabahagi po ng iyong malapit na mga nararamdaman at kaisipan sa Diyos. Nung simula pa lang, sabi po sa Acts 7, nung simula pa lang, nasa Haran pa lang siya, or nasa Ur pa lang pala siya, ay nagpakita na daw ang Diyos kay Abraham. So simula pa lang ng kanyang paglalakbay, nakikinig na po si Abraham sa salita ng Diyos. At sa bawat parte po ng kanyang biyahe, lagi po niyang pinapakinggan ang Panginoon at hinahangad ang kanyang direksyon. Kaya naman po, ang isa pang layunin ng altar ay para po sa panalangin or pagtawag sa pangalan ng Diyos. So, iba po yung altar niya sa verse 7, iba naman po yung altar niya sa verse 8. Sa verse 8 po, makikita natin, nagtayo rin siya roon ng altar at sumamba kay Yahweh. Sa pagkakataong ito, nagtayo po siya hindi bilang tugon, pero nagtayo po siya ng altar upang muling hanapin ang Diyos. Bakit po? Sa verse 8 din po kasi, dumating na po siya dito sa pagitan ng Bethel at Ai.
So, ang Bethel at Ai po, madalas magkasama pong binabanggit sa Biblia. And sinasabi, panukala din po na para sa iba, personal na crossroads daw ito ni Abraham. Or when we say crossroads, may pinagdedesisyonan po siya sa punto na to. Sa Lumang Tipan po kasi, yung Bethel po, dinidescribe o nilalarawan po siya bilang house of God. Kumbaga, place of worship. Habang ang Ai naman po, ginagamit po siya bilang babala sa salaysay ni Joshua. At nilalarawan po siya bilang simbolo ng mundo. Kaya parang iniisip po ng ibang theologian na sa puntong ito, maaaring pinag-iisip-isip po ni Abraham kung susundan ba niya yung direksyon ng Diyos o susundan niya yung sarili niyang gusto. Kaya baka kaya niyang ginustong makinig ulit sa Diyos sa verse 8. Although hindi natin alam kung sumagot ang Diyos kasi hindi po nakalagay. Tayo po, ngayong sa panahon natin ngayon, paano po tayo nagko-commune with God? Paano po natin siya nakakausap? Maaring personal prayer, quiet time, sa bahay, or sa UP, habang nagja-jogging, yung iba, no? Or tayo po, bilang grupo sa church, maaring during retreats, or pag Bible study, or prayer, day of prayer, nakakapag-commune po tayo with God. Pero sina Abraham po kasi, maliban sa mga templo o church, yung mga altar po yung lugar kung saan doon po sila nakikipag-ugnayan sa Panginoon. Lalo na po naglalakbay sila. Lagi po itong ginagamit ni Abraham upang tawagin ang ngalan ng Diyos. Although hindi po natin alam kung sumasagot po ang Panginoon. Pwede po natin i-assume kasi sa susunod na verses po, biglang pumunta po si Abraham sa Ehipto. At tinago pa po niya si Sarah dahil sa takot. So hindi po natin alam kung baka hindi siya sinagot ng Diyos at nag-decide siyang sumuway ng kaunti. Tayo po, sa panahon natin ngayon, hindi na po natin kailangan gumawa ng physical na altar. Although hindi ko naman po kayo pipigilan. Pero meron na po tayong altar na namumuhay or altar sacrifice na namumuhay kay Jesucristo. Siya po ang mismong daan natin sa pagpapala at grasya na ipinangako sa atin ng Diyos. At siya po yung way para maitaas po natin ang ating mga hinaing sa Kanya. Kaya nga po, in the name of your Son, Jesus Christ. Amen. Kaya kahit nasa bahay lang po tayo, o nasa eroplano, or dito po sa iglesia ngayon, may unlimited access po tayo to worship and thank our God. So pag natanggap na po natin ang tawag ng Diyos, hinahangad po ba natin ang Kanyang gabay sa paglalakbay natin? Sinasadya ba nating pakinggan ang kalooban niya sa kaligitnaan ng ating gawain? Ang katuparan po, isa siyang proseso, yung fulfillment po ng mga pangako ng Diyos. Sa bawat henerasyon po, pinapatibay po ng Panginoon yung pangako niya sa mga anak ni Abraham. Kay Isaac, kay Jacob, sa 12 sons ni Jacob. At yung kabuuan po ng katuparan na yun, inabot po ng daan-daang taon. Yung panganganak po ni Sarah, makalipas po ng 25 na taon bago po nangyari. O yung mga Kananeo naman, napaalis lang pagtapos po ng 400 years. Matagal po. And hindi po lahat yun ay nakita ni Abraham o natupad sa kanyang buhay. Kahit po yung mga pangako ng Diyos sa biblical exemplars, sa Hebrews 11, sabi po, lahat ng mga to, bagamat may mabuting patotoo, ay hindi tumanggap ng ipinangako, sapagkat may mas magandang plano ang Diyos para sa atin. Tayo po, kahit di man lang natin nakikita yung resulta ng ating effort or ating pagsagot, paano kaya tayo magpapagamit sa Diyos upang matupad ang Kanyang layunin at ibalik lahat ng kalwalhatian sa Kanya? Kasi sa kinahulihan, lahat naman po ng pangako ng Diyos ay natutupad sa buhay ni Kristo dahil po sa bagong tipan ng dugo niya. Sa amin po sa youth, madali pong makalimot minsan sa dami mo ng mga meeting at plano kung gaano na po kalayo kami dinadala ng Panginoon. Dati po, laging may duda or laging may kaba kasi kulang tayo ng leadership, kulang tayo ng kabataan. And hanggang ngayon po, meron pong doubts or meron pong worries
Pero pag tinitingnan nun, nagbabalik tanaw po kami, ang napakatapat, napakabuti ng Diyos. And excited po ako kung saan po tayo dadalhin. Hindi lang po ng youth, kundi ng buong Lord of Life. Saan pa po tayo pwedeng dalhin ng Panginoon. Lumalaki at lumalaki po ang kanyang iglesia. And siguro si Abraham ganun din po, nagkakaroon ng ilang pagkakataon na nagdududa siya o sumusuway siya sa Diyos. Kasi nga, tinago nga po niya si Sarah sa Ehipto kahit na may pangako po ng proteksyon. Or kaya naman ginamit po niya ang alipin niyang si Hagar para magkaanak. Kahit na nagpangako ang Diyos na magkakaanak ka through Sarah. Nagdududa rin po siya sa mga katuparang pagtawag ng Diyos. Pero may rason po kung bakit ginamit si Abraham bilang ehemplo sa New Testament. Kasi kahit tao lang po siya, maraming punto po sa paglalakbay niya na nagpasakop po siya sa Panginoon at sumunod sa tawag sa Kanya. Mahaba at mahirap man ang paglalakbay niya. Kita po yung pagtugon niya dito sa Genesis 12. And ang Diyos naman, ipinakita din na pag tayo po nagtitiwala sa Kanya, hahayaan po niyang gumalaw kumilos lahat ng bagay ayon sa Kanyang kalooban at perpektong plano para sa ating buong mundo. Yun po yung panimula ng Biblical Exemplar Series natin. So, panalangin ko po na may nakuha po tayo mula sa buhay ni Abraham. And sa susunod din po na linggo, sa aralin naman po natin sa buhay ni Nehemiah. Thank you po. Thank you. Salami. Okay. Maraming salamat, Janina, at salamat sa ibinahagi niya po na tungkol sa pagsunod ni Abraham sa tawag ng Diyos sa kanya. Salamat din po na natutunan natin ngayon yung tamang pagtugon sa tawag ng ating Panginoon na binigay niya. Mabigat po ang pinagagawa ng Diyos kay Abraham, pero naging masunurin po siya. Kahit po sa pang-araw-araw na mga ginagawa natin, kailangan din natin sumunod sa inuutos ng ating Diyos at tinuturo niya. At ang halimbawa natin ay si Jesus. Kahit mahirap ang pinagagawa ng Diyos sa atin, sumunod pa rin siya. Diyos kay Jesus, sumunod pa rin siya. Sa susunod pong awit, napakaganda po ng lyrics na to. Bago po to, at nais ko pong may share sa inyo itong awit na to. Talagang yung mensahe ng lyrics habang inaawit natin, pakinggan natin mabuti. Para malaman natin kung paano maging Kristiyano the Jesus way. Inanyayahan ko lahat tumayo. In response, awitin po natin itong the Jesus way. And if you make
natin ating Panginoon. Palakpakan natin. At magsiupo po tayo at tawagin ko po si Tonton para sa ating communion. Kung kurang din na naman po ng buwan, kung wala na nagawin natin, sa pag-iwan natin ang alalahanin ang sakripisyo ng ginawa ng Panginoon ng Diyos. Ito talaga Diyos po. Na upang matapos tayo sa ating mga kasalanan, na sakripisyo ang pinagsasalan sa ng Diyos. Upang matapos tayo. Bago tayo po makibahagi sa siya sa atin po na natin ang bawasan tayo natin at kung meron tayong mga issue sa ating mga buhay ay hindi ko natin malawat kung tayo nagkasala, kung meron tayong pinasalanan ng loob, may nagawang kasalanan, ay aminin ko natin at ihayag ko sa amin at aminin natin ito. Bago po makabahagi sa natin. Tulad namin na unang Korinto 11:31, kung sisiyasatin natin ang aming sarili, hindi tayo hahatulan ng Panginoon. Ngunit hinahatulan tayo ng Panginoon dahil tinutuloy niya tayo upang hindi tayo makalusan kasama ng sarili tayo. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at inuman upang ito, pinapahayag mo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagpalito. Ang sinuman kumain na tinapay at inom ng kopa ng Panginoon sa paraan hindi nararapat ay nagkakasala sa katawan ng Diyos ng Panginoon. Kaya dapat siya sa atin ang tawang at ng sarili bago siya kumain ng tinapay at inom sa kopa. Sapagkat sinuman na kumain at inom ng hindi kilala kahalagahan ng katawan ng Panginoon at kumain at inom ay hahatulan ng laban sa kanyang sarili. Handa po natin ang mga sarili. Bigyan ko kayo ng isang minuto o 2 minuto para manalang sinasabi ng Panginoon.
lumangkot ng Panginoon ng pinagalat ng kasalanan at pinagkira ka sa ito. Kasunado natin na ito ang aking katawan na ginagawa para sa inyo. Gawin niyo ito bilang pagkalalas sa aking kaligtasan. Matapos paghapunan ng mga pulisya ng Copa Sinari. Ang kopang ito ay ang bagong kitang na Diyos na pinagkakita ng aking guro. Tuwing iinumin nyo ito, gawin nyo ito bilang pagkalalas sa akin. Ito rin ko na. Salamat kami ng Diyos na nakalalat namin ng sakripisyo ito ang 2007. Nawa, alalaan namin ito. Araw-araw sa aming buhay. Ibagi kayo ng Diyos sa ito ang sakripisyo. Sa mga tao ko na natin. Salamat po sa pagpapaalala ko sa bawat isa. Pagtibo ng pananaba na yung tayo sinaulit mo. Tawagin po si Miguel at si John Paul po. Ang nag-iikot para sa kasama po ngayon dahil first Sunday yung social concern po. Jason, pwede? Tumayo po tayo. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above me, heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Magsiupo po tayong lahat. Tawagin ko na po si Joanna para sa ating announcements. Magandang umaga po. Mamaya po, pagkatapos ng ating panambahan, huwag po muna tayong umalis dahil meron tayong lunch fellowship. At meron po tayong pagsasalo-salo sa baba. At
12 o'clock after our service. Kung meron po tayong dalang mga pagkain, pwede po natin ito pagsalusaluhan. Kung hindi po tayo nakapagdala ng pagkain, wala pong problema, pwede pa rin po tayong sumama at makibahagi sa gawain na ito. Every third Wednesday pa rin po ang ating online prayer meeting via Zoom at 7 o'clock. At pinapadala po ang ating link sa Zoom sa ating group chat. Pagdating naman po ng fourth Saturday of the month, 7:30 a.m. po dito sa Doña Carmen, ginagawa ang day of prayer. At 7 o'clock po, bago yun, ay ang ating breakfast fellowship. Darating po na linggo, 9:30 a.m. pa rin ang ating worship service. At ang ating worship leader ay si Mika Habate. At ang ating teacher ay si Kuya Castro. Patuloy natin gagawin ang ating series sa Biblical Exemplars. This time, titingnan po natin ang buhay ni Nehemiah. Trust in Action ang topic para sa araw po. Paalala rin po na tayo ay naghahanap ng isang church caretaker na maglilingkod ng tapat at maayos sa pangangalaga ng ating worship hall sa Doña Carmen at sa buong kapaligiran po dito. Pag meron po tayong katanungan or kung tayo po ay interesado mag-apply para sa posisyon na ito, pwede po nating lapitan si Kuya NJ Dayan. At ang deadline naman po ng application ay sa October 15, 2025. Binanggit po natin ang qualifications last Sunday at ngayon po hindi na natin uulitin yun. Pero ito po ay nakapost din sa ating group chat. At kung gusto naman po natin malaman pa ang ibang mga detalye, yun nga po, pwede po natin lapitan si Deacon NJ Dayan. Parang wala pong katalang mag-birthday this week or may anniversaries. Pero natutuwa po tayo. Hindi ko maalala, Ate Carla, kung balikan namin last time. Pero kasama po natin ang kapatid ni Kuya Michael, na si Carla. Welcome po sa Lord of Life. Sana po ay makasama namin kayo sa ulitin pa. Meron po ba tayong first timer? Lem? Lem? Castro? Hindi po nag-sleep pa po. Hindi po nila first time, pero natutuwa tayo kasama ulit natin si Ate Chi at saka si Tita Beth. Sana po ay makasama ulit natin kayo sa mga dating panahon. Sige po, bago po tayo mag-lunch fellowship, magpalian din po tayo pagkatapos ng ating panahon. Magsitayo po tayo para Panginoon, salamat po muli sa mensaheng pinarating sa amin. Nawa hindi lang po namin tumapakinggan. Isa buhay po namin, Panginoon Diyos. We just want to thank you and honor you, Father, in everything you have done for us and journeying with us in our daily life. Thank you, Jesus. Tanggapin po natin ang basal ng Panginoon. Now may the God of peace, who through the blood of the eternal covenant brought back from the dead our Lord Jesus, that great shepherd of the sheep, equip you with everything good for doing His will, and may He work in us what is pleasing to Him through Jesus Christ, to whom be glory forever and ever. And everyone says, Amen. Manatili po tayong nakatayo para sa huling awit. Salamat, Ton. Sabi nga sa awit our Savior God, bowing with humble adoration and proclaiming how great our God is. Awitin po natin, how great Thou art. Yan, tuloy lang po natin at kakantayin natin ang